Makikita sa CCTV footage na ito ang epekto ng pagtama ng magnitude 7.4 earthquake sa Davao City. Kwento ng negosyante na si Angelo Caballero, dahil sa takot, agad silang lumabas ng kanilang opisina kasama ang kanyang mga empleyado dahil sa lindol. Una, hindi siya masyadong malakas na lindol hanggang pataas na pataas yung intensity. So nagulat kami. So yung pinaka first response talaga namin is tumabas agad ng building. Tapos the earthquake did last for like 10 to 15 seconds or more pa nga eh. So it was very surprising kasi with no exaggeration, it was the worst earthquake experience that we had, no, for the past years. I can remember 2020 or 2019 nililindol din dito sa Mindanao, pero kanina talaga yung pinakagrabing lindol na na-experience namin dito sa Davao. Wala namang nasaktan sa kanyang mga empleyado dahil sa lindol, ngunit apektado rin ang operasyon ng kanyang negosyo. Yung very alarming lang kasi kagaya dito sa Davao City, yung building namin is bago pang gawa eh. It was parang 2 years pa. Kanina talaga when we did our inspection, daming cracks. So, it means talaga na malakas yung lindol na na-experience namin kanina. Nang makabalik siya sa kanilang opisina, tumambad sa kanya ang mga bitak sa pader ng kanilang opisina dahil sa paglindol. Maging ang ilan nilang branches, nagkaroon din ng mga bitak. Sumabay pa sa paglindol ang nararanasang mahinang pag-ulan sa lungsod. Sa ngayon, may mga negosyo sa lungsod ang pansamantala munang sarado bilang pag-iingat at upang matignan rin ang kalagayan ng kanilang pamilya. Pahirapan rin ngayon ang internet sa lungsod dahil sa lindol at naibalik na rin ang supply ng kuryente matapos ang 2 oras mula nang tumama ang lindol. May mensahe rin siya hindi lamang sa mga kapwa niya Davaoenyo kundi pati rin sa buong Mindanao. Sa lahat ng mga, not just in Davao but also in the whole people of Mindanao, we have to be careful and we have to be vigilant and aware kasi first of all may mga aftershocks pa, no. This is not the first time that it happened and Mindanao kasi way back 2019 malapit ang Pasko, lahat ng mga buwan meron talagang lindol, no. So it may not be impossible na it will be happening again this year. So I hope na hindi naman, pero we have to stay vigilant naman. And to those who are watching, most of the people naman are safe, generally safe, but I cannot speak in behalf of everyone kasi madami ding apektado doon sa Davao Oriental and even some parts of Davao. So I hope na there's also help that would arrive, no, from our neighboring municipalities, provinces, cities. I know that yung taong bayan will also help in allowing us to recover din dito sa Davao. Para sa Integrated State Media, Gab Villegas ng PTV.